guys, meron tayong L3. Yan, so Euro 4, CRDI siya. Yan. So kung maririnig nyo yung tunog na yan. Yan. So napakalakas ng tunog. So huwag kayong mataranta pagka nagkaganyan yung sasakyan nyo. Baka isipin nyo makina kaagad yung problema. So ang pinakang problema nito guys, alternator. Yan lang naman yung kadalasang tumutulong dito. Alternator pulley o yung dalawang bearing nya. Yan. So napakalakas. So kaya ngayon magpapalit tayo nung pulley na yon. Tapos yung dalawang bearing nya. So papakita ko sa inyo kung paano magpalit. Yan. So napakadali lang naman ito guys. Kung kaya nyo i-DIY, i-DIY nyo. Mapatayin muna natin. Yan. So bago nyo baklasin kailangan tanggalin muna yung negative terminal sa battery para safe, dahil alternator yung gagalawin natin. Yan. Yan guys, so tatanggalin muna yung fuel filter. Yan. So sinimulan niya na yan, tinanggal na yung socket, tapos yung iba pa. So kailangan matanggal yan dahil napakasigip pagka hindi tinanggal yan. Guys, so tatanggalin yung belt. Yan, 17mm yung gagamitin. Yan. O sa tensioner yan. Yan. Tapos yung alternator na yung tatanggalin. So yung belt, kahit di na magtanggal yan guys, dahil alternator lang naman yung tatanggalin dito. Guys, so magtatanggal nito. Tapos itong nasa ilalim. So yung sa ilalim na yan, luluwagan lang naman yan, dahil nakapatong lang naman yung alternator dyan. So hindi nyo kailangan magtanggalin ng bolt, magtanggal ng bolt na yan. So pag naluwagan nyo, malaw na yung alternator, kung saka nyo hahatakin dito pataas. Yan. So baka malito kayo, maraya pa kayong baklasin, hindi na tinatanggal yan. So inaano yan, niluluwagan lang yan guys. So ginamitan lang ng yan guys. So natanggal na yung dalawang tornilyo. So ito medyo makunot lang yan. So kailangan lang tsagain nyo. Yan. So hahatakin lang naman yan pataas. Okay, so tanggalin nyo yung bracket dito para makagalaw ng maigi yung alternator pagka hinahatak. So dalawang tornilyo lang naman yan dyan. Tapos meron pa dito itong bracket. So para makagalaw lang. O diba? Yan. Yan. So pagka gumalaw na, natanggal na, saka tatanggalin yung sakit dito
sa likod, tapos yung tornilyo guys, yung positive yan, tatanggalin yan. Yan yung socket nya, tapos yung tornilyo dyan. Yan guys, ito takip, tatanggalin lang to. Tapos nandyan na yung dosing nut para mabunutan natin yung alternator. Yan. Yan guys. Okay, paikutin. Yan. Kung maririnig nyo, talagang sira talaga. So sinasama to, pinapalitan para isang baklasan. Tapos yung dalawang bearing dito. So baklasin na natin. Yan, so ini-impact lang yan dyan. Guys, so tatanggalin itong apat na tornilyo na 8. Yan. Para matanggal natin yung bearing dyan. So mamaya guys, ito yung papaluin natin dahil ito yung nagpapasikip sa bracket nya. So ito yung papaluin natin para hindi tayo mahirapan magkabit nito. Yan. So ito, pagka pinapalo nyo to dito, ingatan nyo hindi ito maghiwalay para hindi maputol yung mga wire dito. So nandito na. Ito yung bearing nya guys, so kasama sa papalitan natin. So parang pang Honda Civic lang na bearing. Tapos ito, tatanggalin natin to dito. Yan, so ipupuller lang natin yan dahil sumbay yung armature nya. Yan. Yan. So ito yung magralgal dito. Itong bearing na to. So pinapalo lang naman yan dyan. Yan.
ito na yung bearing niya. So tingnan natin yung code guys para may idea kayo. 6203. Yan. Ito yung code niya, 6203. Tapos ito naman, so para may idea kayo, Thailand. So baka nandun sa kabila yung code nito. So kailangan matanggal muna to. And guys, so yung bearing dito pinupuller natin yan. So kailangan meron kayo nito, ganitong puller, para hindi masira tong brush nya. So kailangan talaga yan. Yan. So ito na guys, NMB Thailand. So wala siyang code, siguro nabura na to. So kailangan pag nabaklas nyo, kailangan sampulan na lang. Yan. So ito lang yung papalitan natin, pulley, dalawang bearing. Yan. So ito guys, papakita ko lang sa inyo kung paano magbuo nito. Tapos yung pagbabalik ng alternator, hindi ko na sa inyo papakita. So at least nakita nyo kung paano baklasin. Yan. May idea kayo kung paano. So hindi na kayo malilito. So ito yung iniiwasan natin guys, ito. Yan. Kasi pagka sumama to, itong bronze na to, ito yung mapuputol dito, yung pinaghinangan. So siguraduhin nyo lang na ito lang na cover na to yung matatanggal. Yan. So ito kadalasan kung maka-encounter kayo pag napakakunat, ito yung kumakapit dun sa shafting nya dito, kumakapit yan guys. So kaya ngayon pagka pinunot nyo yung bearing, bumabangga dito. So kung maka-encounter lang naman kayo na napakakunat pagka tinanggal to. Yan. So kailangan guys ma-press natin tong carbon brush nya para pagka ipinasok natin yung itong shafting na to, dahil may bearing na to, so babangga yan pagka hindi natin pinress dito. So kailangan malak dito yung carbon brush nya. So kailangan ma-press lang natin dito. Tapos saka itutulak yung pang-lock dun sa likod. Yan. Tulak. Yan. Sa pang isa. Tulak. Yan guys. So nakalak na siya. So safe na pagka ipapasok natin yung shafting nya. Yan. Guys, so ito yung pamalit natin. Yan. So ito yung sira. So ikakabitan natin to. So ito, ilalagay natin to dito. Okay lang guys, dito lang para hindi masira yung bearing. Yan. Okay na siya. Double check. Come on guys. Pasok natin yung dito. Yan guys. So papaluin natin to. Kahit itong lumang bearing na lang.
okay na. Okay na. So ilagay na natin to. Ayan. So kailangan na napakahigpit nito. Ayan. Okay na. Ayan. So ito na guys yung ginawa kong pangkalso dito para yung carbon brush nya bumaon. Ito ipapasok lang naman natin yan dito. Kaya pinrest natin para hindi masira yung brush. Yan. Tapos ito na. Yan. So ito kailangan yung paluin patras para pagka sinalpak to hindi siya matigas. So malambot lang siya dahil umuusok to pagka hinihigpitan. Yan. So ipasok na natin to dito. So ito guys, huwag nyo kalimutan to. Yan. Ito yung tornilyo nya, 8. Itong nilagay kong pin, pwede nating pwede nang pakawalan to. Yan. Tapos itong pulley ikakabit na. So kailangan nyo lang talaga ng impact ang tanggal nito, yung luma, dahil napaka tigas nito. So ito so iimpakin na lang yan ng konti para lumikit siya, tapos okay na yan. Ayan, so ito yung panghigpit natin. So isi-shock lang naman yan. Ayan, okay na yan. So hindi ko na sa inyo papakita yung pagkakabit nito. So tingnan lang natin pagka umandar na. Yan guys, so nabuo na. Okay na. Yan. So i-start na lang to. Okay, start. Yan. Kung maririnig nyo kanina, talagang napakalakas nung gargle nya. Talagang napakalakas. Talagang umugong talaga. So ngayon nagnormal na siya. Yan. Yan. So kung maka-encounter kayo ng ganito, mga L3 na naka Euro 4 na makina, so ganun lang naman, alternator, bearing. So hindi nyo naman kailangan magpalit ng buo dahil yung bearing lang naman kadalasan, tapos yung pulley. Yan. So para marami pa kayong malaman sa mga dating pa nating video, like and subscribe to my channel. Yan.
So, thank you.